Taglagas na talaga ba, no? Taglagas. Ganun nga siguro, basta taglagas na. Malamig na din yung panahon. Yung kaming tatlo, nagkahawa-hawa na din. Pati si Denise may ubo, may konting ubo, tsaka may sipon na din. Ako naman, akala ko okay na. Pero kagabi, parang nag-chill pa din ako. Tapos ngayon, parang ngayon lumabas naman yung ano ko, yung sipon ko. Bilis nakahawa talaga ng prangkaso, no? Virus kasi. Pupunta lang kaming Shoppers. Bilhan lang namin si Denise ng gamot. Doon green pa, oh. Meron na talagang mga puno na nauuna. Tapos pagdating dyan, ayan. Ito naman, may green, may orange, may dilaw. Halo-halo yung kulay. Ha? Ang ilaw natin sa labas, pinatay mo. Bata. Andito pala. Yan, tingnan nyo to yung mga gamot dito kung hindi siya prescribed, diba? Yan yung price. Mahal. Eh, si Denise ngayon, hindi din naman namin na pa-check up na. Kaya mag-over the counter na lang kami. Ito, na-try niya na to last time. Ano pala to? Vicks pala to. Pero tingnan nyo, 15 din. Pero kailangan natin bumili. Kailangan kong din bumili nito. Lemon. Ito o yun. Low drops. Pwede na to. Para sa lalamunan na Makate. Nakabili na ako ng gamot. Lama ambon pa. Kaso lang, wala palang gulay dun sa dun sa Shoppers. Kailangan ko ng gulay para sa lulutuin kong pansit. Dahil lang ako dito saglit sa No Frills. Ay, gusto to ni Dado. Bilang ko siya ng peras. Up. Pambaon niya. Tapos, kailangan ko tong parang laki. Ang laki naman ng cabbage.
Maliit lang kailangan ko. Ng cabbage dito ang lalaki. Ay, meron palang maliliit. Ganun. Ay, yun. Wala ko na isa. Pili na tayo ng konting prutas. Akala ko automatic yung door. Hindi pala. Bumili lang ako ng konting prutas tsaka gulay. Maambon talaga. Yan, no? Kaya ang daming nagkakasakit eh. Gawa ng panahon. Malamig. Tsaka paminsan-minsan may ambon-ambon pa. Dadong. Hold mo na. Binilang kita ng ano, favorite mong prutas. Di ba favorite mo yan pa? Peras? Ayaw pa aminin na favorite niyong peras eh. Ano ng sipon ko? Ano? Tulo ng tulo yung sipon niya. Ako din kanina nung pagkagising ko. Akala ko talaga wala na yung trangkaso ko. Pero meron pa pala. So yun nga, ang gamot dito pagka over the counter kagaya nito, yung pambata, kahit sa pangmatanda pa. Pero mo yung ganito oh. Sa bagay pabata kasi mahal pa no. 15 to. So plus tax. Kung magkano binayaran ko. Gamot na over the counter. Mas mahal talaga pag over the counter. Ko alam kung nasaan yung resibo ko. Hindi ba yung resibo ko? So pagka halimbawa na ano, prescribe siya ng doktor, tapos may ano ka, meron kang insurance, mas mababa talaga yung ano mo. Mababa yung bayaran mo. Wala oh. Oo. Bawal dito lumiko ng kaliwa kasi medyo malapit sa ano, intersection. Kaya dapat pagka halimbawa na ano, mas maigi pa rin yung prescribe. Pero sabi ko nga si Denise kasi hindi ko na napa-check up kasi na ano lang naman, sa flu lang naman, tsaka pagkagantong yung ura-urada hindi ka naman agad-agad kasi makakuha ng schedule sa doktor. Kaya binilang ko na lang siya ng over the counter na lang. What's this? Ang cute na no. Pang ano yun pa? Pang damo? Ganda tingnan ng mga dahon sa daan, oh. Mga tuyong dahon. Hmm? Palungkot na naman. Oo, palungkot na nga. Dito muna tayo sa labas kasi medyo maganda yung panahon, no? Hindi siya ganun kalamig. Tsaka ang ganda ng tunog ng ibon dito. So habang nag-aantay ako ng dinadryer ko dun na mga nilalabhan ko, mag-share lang muna ako about sa post ng isa nating kababayan na nasa Pinas ngayon. Pero may balak din silang pumunta dito sa Canada. Bale, ano daw, isa silang pamilya, isang anak, tsaka bata pa sila, no? Pero, meron na silang sariling business. Nakakapagpundar na daw sila ng lupa, bahay, mga sasakyan, tsaka halos nakakasama daw nila yung anak nila kasi nasa bahay nga lang daw yung business nila. At may mga tauhan din daw sila. So, yun, komportable na sila sa, ano nila, no, sa
buhay nila sa Pinas. Tsaka kung tutuusin daw, pwede na daw sila mag-travel abroad dahil may pera naman sila. Pero yun nga, nagbabalak silang mag-migrate. Tapos yung pathway daw na gusto nilang i-take is bilang international student. Humihingi siya ng opinion tsaka mga advices ganyan sa sa social media, sa madlang people. Madlang people. So yun, aware siya na pagka nasa Canada sila, na pagtungtong nila, syempre start sila from scratch. Siguro na nunood din siya ng mga vlogs kung ano yung mga nangyayari dito once na baguhan ka bilang international student. So, aware siya na ganun yung yung dadatnan nila dito. Total humihingi siya ng ng advice or opinion sa mga madlang people. Kung sa akin lang aalamin niya muna kung gusto ba talaga nila ang buhay sa Canada. Kasi kung ganung undecided pa naman sila, pwede pa naman sila mag-isip. Alamin nila, i-research nila kung ano ba talaga yung buhay dito. Tsaka, syempre, yung mga madalas na nakikita kong comment na, ay, komportable ka na sa buhay nyo dyan. Kumbaga, komportable na yung pamilya mo sa buhay nyo dyan at halos nakakasama nyo pa yung anak nyo, sabi niya. Ano pang hinahanap mo? Sabi, kung ako sa'yo, wag ka nang pumunta dito. Mostly yung mga nagsasabi ng ganyan, nasa Canada din. So yun, sana i-consider niya yung mga ganong opinion, mga ganong advices. Bakit yung nasa Canada mismo na mga tao nagbibigay sa kanya ng ganong advice? Kasi yung isa pa nga sabi, kung ganyan na yung buhay ko dyan sa Pinas, hindi ko na pangarapin yung Canada, sabi niya. Tinitingnan ko may tao. So yun, kailangan mo talagang isipin ng ilang beses bago ka mag-decide. Kasi kung sino nga ba naman yung, 'di ba, yung pupunta pa dito para lang magpakahirap, kung yung buhay mo naman sa Pinas ay lahat halos nasa sayo na. Tsaka, kumbaga maayos naman yung business nila. Tapos nasa bahay lang sila. Parang, yun ang pinapangarap halos ng mga tao na nagpupuntang abroad 'di ba? Yung sana kung may magandang buhay sila sa Pinas, hindi na talaga pangangarapin pa yung mapalayo sa pamilya. Kasi although kasama yung pamilya mo na pupunta dito, yung immediate family, pero iba pa rin yung kasama mo yung mga kapatid mo, yung anytime ba na kung nangangailangan ka ng, halimbawa may problema ka, kailangan mong mapag-iwanan ng anak mo, iba pa rin yung kamag-anak mo mismo yung malalapitan mo, 'di ba, kaysa sa ibang tao. So isa yun sa dapat i-consider din nila sana na bago sila mag-decide kung tutuloy ba sila dito. Kasi kung tutuusin, sabi nga niya, pwede naman sila mag-travel. So, ba't hindi nyo na lang din siguro i-try na mag-travel kayo sa Canada. Halimbawa, kung may mga friends kayo or may kapamilya kayo na nandito, mas maganda yung mag-bakasyon kayo like for 1 month. Tapos i-observe nyo kung ano ba talaga yung totoong buhay dito para kahit papaano magkaroon kayo ng idea, ay ganun pala yung buhay talaga sa Canada. Lalo maganda yun during winter. Yan. Para ma-experience nyo din kasi pag summer medyo magaan yung yung buhay dito kasi hindi kahirap sa transportation. Basta madali ang pagkilos. Pero pag winter, nako, doble ang yung pahirap pagka ganun yung panahon, ganung season. Kahit yung paglabas mo lang na mag-grocery, talaga, parang mas doble yung kailangan mong time na ilaan para lang makalabas. Kasi basta marami kang dapat i-prepare from damit, lahat. Sa pag-travel mo, kailangan mo ng doble ingat kasi madulas yung daan, yung mga ganung bagay.
So, mas maganda yun na ganun, na bakasyon na lang muna kayo siguro, tapos experience nyo. Total, may pang-bakasyon naman kayo, 'di ba? So, ganun. So, kung kayo yung tatanungin, ganun na yung sitwasyon nyo sa, established ka na, may magandang business, may lupa't bahay ka na, may sasakyan, lahat. Parang nasa inyo na. Kung kayo ba, pupunta pa kayo dito? Sa bagay, no, kanya-kanya naman tayong opinion at gusto sa buhay. So, sa akin lang, kahit si Dadong kung nandito, sabihin din niya na hindi na ako pupunta kung ganun yung estado ko sa buhay sa Pinas. Pupunta ka dito para magpakahirap, ganun. Alam ko yung iba sasabihin na hindi naman lahat nahihirapan. Oo. Pero, paswertihan siguro. Like, siguro kung ano yung experience mo sa Pinas, yung work experience ba, tapos kung yun din yung makukuha mong work dito sa Canada pagdating mo, medyo magaan siguro yung trabaho, or kumbaga mas madali para sa iyo. Pero pag halimbawa, yun nga, kasi usually babalik ka talaga sa mababang posisyon. So, yun yung mga dapat mong i-consider. Tsaka ayun. Kailangan lang din talaga ng ipag-pray mo, tsaka kailangan mo siyang pag-aralan talaga. Lalo na once na nandito ka na, syempre once na mag-migrate ka na sa isang bansa, kailangan mo nang i-give up din kung ano meron ka sa Pinas, 'di ba? So, swerte na lang kung may babalikan ka pa doon. Pero what if kung lahat 'yun gi-give up mo na para sa Canada dream mo, 'di ba? So, kaya dapat pag-isipan mo talagang mabuti. Pag-isipan yung dalawang mag-asawa. Kasi ayun, yung iba naman sinasabi na kung para sa anak nyo, yung anak nyo naman pwede nyong paghandaan pa yung kasi maliit pa yung future niya, pag-ipunan yung ng malaking halaga para ma-secure nyo yung future niya. So kahit sa Pinas ka, tingin ko maging okay din naman talaga yung buhay once na marunong ka lang, no, na marunong ka mag-manage, lalo na may business ka. At, ayun, sabi nga, pray lang daw para, kung para sa'yo, talagang ibibigay. Kaya, ayun. Maraming nagsasabi na super blessed daw kayong mag-asawa. Kaya, kailangan, parang, i-enjoy nyo yung buhay nyo dyan. Kasi, pagdating dito, as in, wala kang katulong, kayo lahat, as in, pag-prepare ng lahat-lahat pagkain, paglaban ng damit, paglinis, walang dito. Walang makukuhang katulong na Kung may tagalinis man, syempre, babayaran mo rin ng per hour yan. So, lahat iyo. Yun, pa-comment na lang din kung halimbawa kayo yung sa ganong sitwasyon. Nyo pa ba? Balakin nyo pang pumunta pa rin ng Canada or mamalagi na lang sa Pinas. Ayun, no? Yun na muna yung natin, maritesan natin for today. Ayan, hanggang sa muli. Ayun pala, maraming salamat po ulit sa mga supporters namin sa palaging panonood ng mga videos namin. Tsaka, syempre, lagi kong inuulit yung hindi po pag-skip ng ads. Maraming salamat po. So, hanggang dito na lang po yung aming video for today. Maraming salamat at ingat-ingat. Bye-bye! Ang ganda talaga ng tunog ng ibon dito. Ayan. Ganda ng hangin. Ayun, no? Kasi merong doon. May pugad sa taas. Ewan kung kita ba? May pugad na ibon doon. Kaya dyan sila palagi. So, dito banda, hindi pa siya dilaw, Pero sa ibang part, sabi ko, dilaw na. So, bye-bye! Ingat-ingat! See you next time!